Hello! So, andito tayo ngayon sa Toy Expo ng Toy Kingdom. So, as you can see, medyo paggabi na siya, no? Since nag-rounds na ako earlier nung afternoon and nag-dinner na ako and umikot na rin ako sa MOA. So, ngayon na yung part na may bibili na tayo. Syempre, tapos na tayo mag-ikot-ikot, diba? Ang first stop natin is the Funism booth. Andito yung Palm Size Wonders Volume 1, 2, and 3. Tapos yung first partner edition na Palm Size Wonders. Dito ako excited. Actually, I thought makakabay na ako pero pre-order pa lang pala. Tapos if you are collecting the Funism statues, eto, ang ganda. Shiny Rayquaza. Ang ganda ng pagkagawa talaga dito. Wow. Marami pa silang figures pero ang dami din nilang plushies and ubusan to. Bale, may nakita kayong Snorlax? Wala, no? Kasi ubus na. Next stop is the Nintendo. Andito si Mario and Luigi, may meet and greet. Ayan, you can take a photo with them. Tapos dito sa booth ng Nintendo, you can play and try various Nintendo games. Ang saya, di ba? Pwede ka maglaro. Tapos, they have various merch from different games. So, they have Splatoon, Kirby, Pikmin, Animal Crossing, Mario, and Zelda. O nga pala, di pa pala ako nakavisit sa Nintendo store dito. So, beside Nintendo, Disney store na tayo. So, maraming plushies from different movies, damit, dolls, toys, at iba pa. Ito, medyo tumalon ako. So, next is Hot Wheels. So, dito sa Hot Wheels, wala akong kalaro dito. Mostly, parang puro matatanda. Walang bata. And sana tayo as consumers, umiwas tayo sa mga nagbebenta ng doble or triple or even 6 times ng presyo. Kasi maengganyo sila magbenta pa or bumili or mag-abang pa sa mga toy store. Hindi lang to sa Hot Wheels meron din sa Pokemon cards, Pokemon figures, and other toy line na nag-hoard just to sell, to make a profit more than 200% of the actual price, diba? Hindi na kasi tama yun. Dito sa Tomica, gustong-gusto ko talaga yung mga Tamiya lines nila dito. Bale, for the second half of 2026, ang bibilin ko pa lang is eto. Marami na akong na-skip na Tamiya, pero ito kasi, Tamiya ko to nung bata ako. So, I was very excited nung nakita ko to. Again, wag kayong bibili ng doble or triple ng price ng ganito, ha? So, dito sa Takara Tomy, meron silang, of course, the figures and meron silang mga charms. Tapos, yung pinaka-excited ako is this figure, yung 30th anniversary exclusive. Ayan. So, meron dito yung nakaupo, walking, and waving. Bale, nag-open na ako dati yung singing. Again, guys, yung ito, 350 pesos lang dito. Huwag kayong bibili ng 700, 800, okay? Huwag kayong natakot na maubusan kasi marami pa talaga yan. Ito naman yung mga starter bundles. Diba? Nag-restock sila. Don't lose hope in collecting these kasi 1,100 lang to. Huwag kayong bumili ng 1,819 or even 2,000 para sa kanto. Please, don't lose hope. Magre-restock din yan. Huwag kayong bibili ng doble ng price, okay? Next naman is Mini GT. Grabe, this diecast talaga. Ang ganda ng details ng cars na to. Tapos at their booth, you can play. As you can see, ang dami kong kalaro dito. Nakapila yan. Next is Funko Pop. I believe matagal na akong sober dito. Pero ang ganda pa rin yung tingnan. And I think yung bibilin ko next is Avatar set. Yung sina Aang, Katara, Zuko, Toph, doon sa movie nila with Tagaka. Yung matanda na sila pero ayun, wala dito. And eto, parang nagustuhan ko tong Funko Pop ng Adventure Time. So Funko Pop pala, hindi na lang sila vinyl figures. Meron din silang mga backpack and other merch. And mabuti naman, I believe na die down na yung mga scalping dito sa Funko Pop. Tapos dito sa other side, yung mga child at heart na nagkakatuwaan sa mga stamps, 'di ba? Dito naman sa Miniso, what I'm looking for is yung sa Toy Story. Si Andy naka-costume ng mga Toy Story characters. Hindi ko napansin or baka wala. Sa Lego naman, what I usually buy are Ninjago, Lego City, Speed Champions. Tapos yung mga mini-figure series. Complete ko siya since Series 8. Pati yung mga side series complete ko except yung soccer na set. Tapos dito sa part ng Lego na to, merong build your own dream ride. As you can see, ang dami kong kalaro dito. Oh. Tapos they have Lego sets na on sale din. And what I'm looking for here is yung Pokemon Smart Brick. Pero wala pa atas sa Philippines yun. Correct me if I'm wrong, Baka meron na, hindi ko lang alam. Oh, ayan, nakauwi na nga tayo. And of course, if you have a reusable bag, use that instead of using single-use plastic. Let's try to minimize using plastic, ha? So, bali meron nga tayong biniling mga Pikachu. This is the 30th anniversary Pikachu na figures. So, meron siyang walking, sitting, pati ito, waving. Tapos sa likod ng box, meron siyang authentication sticker to know that these figures are legit. Bali, ito yung unang nabili ko before is yung singing Pikachu.
Ayan, so magbukas na tayo. If you want to preserve the box, eto, tuturuan ko kayo paano mag-open ng box. Kung nahirapan kayo i-open with your fingers, use a flat edge tool like scissors, ruler, para hindi makrumple yung tab niya. So as I'm opening this figure, may napansin ako. Napansin nyo rin ba? Parang mali yung paglakad ni Pikachu. Kasi if you're walking, and if your right foot is nakaharap, dapat yung left arm mo is nakaharap. Gets ba? It's more on the balance of our body. Oh, ayan, kaya siya may stand. Eto, may kasamang stand si Pikachu. Tapos yung figure, yun pala, hindi walking yung intent niyan. No? Okay, next na tayo. Ayan, same technique pa rin sa pagbukas para ma-preserve ang box. Our next Pikachu is, eto, waving Pikachu. Parang ang sayang niyang makita ka, no? Ayan. Wala na akong masabi dito. Okay, next na tayo. Ayan, ganyan ulit para masatisfy yung kaartehan ko. Ayan, 'di ba? Maayos ang pagbubukas. So, alam ko narinig niyo na to before, pero sitting Pikachu na naman. Feel ko ang dami ko ng ganitong figures eh. Dami mo nang palang ganyan. Ba't ka pa bumili? Diba? Okay, so ang next natin is yung Tamiya. Ang ganda nito kasi yung box niya, mukhang box talaga ng Tamiya. Tapos, aside syempre sa gumagalaw yung gulong, gumagalaw din yung rollers niya sa harap. Ang ganda. Pati yung paint job niya on point. Kasi dati alam ko yung mga stickers ko, tabi-tabingi yan. Pero ito ang ganda. Since yung color kasama na sa die-cast niya. Tama ba mga terms ko? Correct nyo na lang ako ha. So ito yung mga nakuha ko for today. Not much, pero masaya ako dito. Minsan talaga masaya pumunta sa mga Toy-Con, Toy Expo, and sa mga events na ganito. Kasi naisip mo na, yes, oo, bata ka pa. And always remember na today is the youngest you'll ever be for the rest of your life. So, ayun lang. Sige po, paalam!